Sige mga tao, tignan niyo ang nangyari nitong weekend sa Clapham. Alam ko kung sino ang mga taong ito based sa mga ingay na naririnig ko. Isang puting babae lang ang nakikita ko. Yun lang. Isang puting tao lang. Baka meron pang ilan na hindi natin nakikita. Ito ang London. Ito ay isang lipunan na seryosong bumabagsak. Sa totoo lang, bumibilis pa ang pagbagsak nito. Tingnan mo, naging katatawanan ng pulisya. Magbabasa ako ng maikling deskripsyon. Clapham High Street sa isang karaniwang hapon sa Britanya. Puspusan na ang pagpapalit. Nagkalat sa kalsada ang karaniwan ng mga cultural enrichers na parang kagagaling lang sa pinakamalalang sulok ng mundo. Hinaharangan ng trapiko, nagsisigawan, pinapaalis ang mga lokal na Ingles. Mabilis ding nagsasara ang mga tindahan. Mas mabilis pa kaysa sa masasabi mong ang pagkakaiba-iba ay ating lakas. Oo, tinatawag nila itong kaganapan para sa kabataan. Walang kontrol mga kabataan. Nakikita natin. Anong kultura kinabibilangan ng mga kabataang ito? Ito ang karaniwang eksena tuwing Biyernes ng gabi kapag dekada ka nang nag-aangkat ng mga taong kinamumuhian ang sibilisasyong sinasakop nila. Galit talaga sila sa kanluran. Kapag tinanong mo, sasabihin nilang, bakit inyo kami sinakop? Pinapasok ka nila. Iba ang mundo dati. Pinapasok ka nila, pero napatunayan mong mali silang magtiwala at bigyan ka ng kapantay na pwesto sa kanilang hapag. Dati, ang Clapham ay isang maayos na bahagi ng South London kung saan pwedeng maglakad ang isang lalaki nang hindi tumitingin sa likod niya. Ngayon, isa na lang itong halimbawa ng tinatawag na Great British Enrichment Experience. Mga putang nakahood, parang ginagawang hunting ground ang mga kalsada. Walang pulis, tapos tayo pa raw dapat magdiiwang. Nakakatawa, di ba? Sa mga ganitong makukulay na pagtitipon, laging may gulo, takot, at palusot na nababagot o dahil sa sosyo-ekonomikong issue. Hindi binabanggit ang malinaw na katotohanang demograpiko. Napalitan na natin ang sarili nating mga tao at patuloy pang lumalaki ang kabayaran. Ang malinaw na katotohanang nakikita ng bawat katutubo. Unti-unting napapalitan tayo. Kalsada kada kalsada. Kapalit ang pagkawala ng kaligtasan. Nawalang komunidad, nawalang Inglaterra. Kung magpatuloy ito, wala nang matitirang isang pangunahing kalye na matatawag mong British. Ang enrichment experience ay lubos na nabigo. Panahon na para aminin ng mga responsableng tao bago magmukhang ganito ang buong bansa tuwing linggo. At mangyayari ito, mga pare. Mangyayari talaga ito. Hindi ko talaga alam kung sinong gumagawa nito. Hindi ko rin alam kung sino ang sobrang bulag sa ideolohiyang paniniwala na ayaw aminin na nagkamali tayo. At hulaan mo? Hindi lang ito sa England. Sa totoo lang, ang iba pang malalaking bansa sa kanluran tulad ng Pransya at Alemanya ay pareho ring bagsak, kung hindi man mas malala pa. Tingnan mo ito. Kakaganap lang nito sa isang Muslim na komunidad sa Pransya. Dumating ang mga pulis at tingnan mo kung anong nangyari sa kanila. Grabe, parang baliw sila. Panoorin mo paano sinisira ang mga kotse ng pulis. Binugbog nila ang mga pulis. Tinakot nila ang pulis. Tingnan mo. Ang mga kotse natin na lima, ang mga kotse natin. Ayos. Sinubukan niyang sagasaan. Ayos. Gagawin ko rin sana. Ayos. Pulis pa. Gusto ko ang pulis na ito. Matapang siya. Pero kailangan pa rin niyang umalis. Tingnan niyo yan. Mga pare, nakikita niyo ba yan? Kailan niyo masasabi na panahon na para magpadala ng mga dagdag na puwersa? Matinding dahas. Hulihin at arestuhin lahat ng tao doon. Papasukin ng mga sundalo, arestuhin at imbestigahan at usisain ang lahat ng lalaking may sapat na pangangatawan. At sinumang tao na kahit kaunting palatandaan lang ang ipinakita.
Nang galit laban sa estado ng Pransya, Ikulong siya. Gusto kong panayam ni Zia Yusef na kamakailan niyang ibinigay sa Talk TV na kailangan nating mantayo ng napakaraming bagong bilangguan. Mayroong 11,000 dayuhan na kasalukuyang nakakulong sa mga bilangguan sa Britanya. Kailangan silang ipa-deport agad-agad. Naiintindihan ko, paano kung sila ay mga seryosong kriminal? Paano ang hustisya? Paano ang hustisya para sa kanilang mga biktima? Naiintindihan ko yon, pero sa ngayon, mas malaki ang problema ang kinakaharap natin. Sa ngayon, kailangan nating tingnan kung makakaligtas pa ang bansang ito o hindi. maaring kailangan mo ng isantabi ang hustisya ng individual. Kung may dayuhang pumatay at nahatulan, malamang hindi siya mapapatawan ng mahabang sentensya dahil sa kasalukuyang sistema ng hustisya ng Britanya. Pero sabihin natin, 10 taon ang sentensya niya, 2 taon pa lang ang nasisilbi niya, pauwiin na siya. Maaring gumawa ng kasunduan sa bansang pinagmulan nila kung pwede nilang tapusin ang sentensya roon, pero malamang hindi rin nila gagawin. Pero kahit papaano, sa papel man lang, sasabihin natin, sige, yan ang ginawa mo. Kailangan pa natin ng mas maraming kulungan. Kailangan natin ng napaka-agresibong pagpupulis. Halagang agresibong pagpapatrolya ng mga pulis. At kapag sinabi kong agresibo, ang ibig kong sabihin ay pagpupulis ayon sa pamantayan noong 18 siglo, okay? Pamantayan noong 18 siglo, kung saan pinaghihinalaan ka na ng krimen kahit hindi mo pa talaga nagagawa. May ipapakita kong footage mula Clapham. Panurin ninyo. Maganda ang ginawa niyang paghahambing. Tinama ng mahigit 3,000 rockets at drones ang Dubai. Pero mas ligtas pa rin ito kaysa London. Wala tayong nakikitang ganitong kaguluhan sa Dubai. Mayroon silang mga drone na pumapasok sa kanilang mga gusali at hindi pa tayo nakakita ng ganitong kaguluhan. Pinayagan kitang hawakan ito. Kumusta na ang pagyaman ng kultura dyan, mga pare? Tingnan niyo to. Ilan ang mga puti dyan? Ilan ba ang mga katutubong Briton dyan? Naiinis ang puting lalaking ito. Parang sinasabi niya, anong ginawa niyo sa bansa ko? Anong ginagawa niyo? Diyos ko, ito ay kaguluhan. Ito ay kaguluhan, mga pare. Gaano pa kalala ang kailangan mangyari bago nyo aminin nagkamali kayo? Tingnan niyo to. Alis na ako. Tingnan nyo, diversity is our strength. Tingnan nyo ang pagpapayaman ng kultura. Kaya hindi lang mga Muslim, alam nyo, hindi lang yon ang problema. Ay, Diyos ko. And now, but it's time to... Ngayon, para iba na ang pakiramdam. Ayon kay Kiyostama, ang pinakamalaking problema ng Britanya ngayon ay ang dulong kanan. Hindi ko alam kung bago ito, pero magbibigay ito ng ideya kung gaano kasamang sitwasyon sa Inglaterra. Pagkakaiba-iba. Tingnan mo ang pagkakaiba-iba na ito. Hindi ba't maganda yon? Ay, Diyos ko. Bakit nagmamadali? Ano bang pagmamadali? Bakit di mo hintayin ang next na tren? Anong nangyayari? Nangyayari ito sa Inglaterra. Ang bansang hanggang ilang dekada lang nakalipas ay labis na ipinagmamalaki na sila ang nagpalaganap ng sibilisasyon sa buong mundo. Ito ang mga pumupunta sa Lord's Cricket Ground na naka 3-piece suit kahit taginit. Pumapalakpak sila na parang sibilisado. Magandang boundary, tapos uupo ulit. Napanood mo na Wimbledon? Buti na lang hindi pumupunta doon ang mga taong ito. Isipin mo sila sa Wimbledon. Habang nagpapatuloy ang laro, lahat tumatahimik. Lagiging tahimik ang lahat. Ganito na uuwi ang sibilisasyong iyon. Iniluwas nila ang sibilisasyon. Asal kung paano umupo ng maayos, magalang at magsalita ng magalang. Sila ang unang nagtayo ng modernong infrastruktura sa mundo. Sinabi nila, tanggapin natin ang pagkakaiba-iba at magdala ng mga tao mula sa mga kultura ng ikatlong daigdig para makita ang kalalabasan. Pagkatapos makita ito, maaring isipin mong sapat na at kailangan ng umaksyon. Pero hindi. May ilan pa ring hindi kumbinsido. Magdala pa tayo ng mas marami. Tingnan mo ito. Parami ng parami ang mga taong pumapasok. Tingnan mo kung sinong pumapasok sa bansa mo. Tingnan mo ang mga lalaking ito. Nasaan ang mga babae nila? Mga babae at mga bata. Tingnan mo ang mga olibo. Tinakpan niya ang muka.
Hindi man lang nila sinusubukang itago ito. Inaabuso ang mga babae ninyo? Sinaksak ang mga lalaki ninyo at ninakawa ng mga tindahan ninyo. Sinasabi na kayo may kasalanan bilang lipunan at tinatawag na rasista at di mapagparaya kapag nagsalita laban dito. Tara na mga pare. Tara na! Pakigawa ng mga WhatsApp group. Kahit sinong lalaking westernized, hindi ko naman sinabing dapat puti siya. Madaling makita kung ang lalaki ay pro-west o hindi, lalo na kung westernized siya. Lahat ng may sama ng loob ng mahirap na panahon, kahit may pagkakamali ang Britanya, tulad ng kolonyal na nakaraan nito, ayos lang. Kapag may nagsabi, oh, pero sinakop ng Britanya ang Asia, sasabihin ko, ano? Hindi ka pro-west, kalaban kita. Huwag mo siyang kaibiganin. Makipagkaibigan ka na lang sa iba. Kailangan nating protektahan ang sarili natin ngayon. Kailangan nating protektahan ang ating sibilisasyon. Gumawa ng WhatsApp group na may 10 o 15 lalaki. Makipagkaibigan, malakas yon. Kahit di marunong lumaban, sapat na. Palakihin pa ang mga WhatsApp group ninyo. Para sa mapayapang layunin pangbanday sa kapitbahayan, ayos? Walang karahasan. Hindi ako nagre-rekomenda ng anumang karahasan dahil yan ang ganda ng pagpigil. Kung may 10 o 15 na lalaki na nagroronda sa mga kalsada, masasabi ko ng 1 o 2 may-ari ng kebab shop o taxi driver, hindi nila pagtatangkaan ang babaeng yon na pauwi mula sa eskwelahan.